Tapos ito pa, popular gift items kasi sikat tong pasalubungan guys. We're here guys. Saigon Skydeck. We're here guys. Tada! O, diba? Tingnan nyo guys, 2016 lang siya nag-open pero Michelin. O atake, may Oishi dito. Di ay ba namimiss na daw nila yung yung supermarket vlog. Tingnan nyo, meron din mga flowers dito. Grabe. Coffee Street, isang buong siya. Hindi, ito talaga siya. G7 talaga. Okay, let's buy it. Ayan guys, pinarap natin. So parang mas mahaba yung length nito, mas mababa pa rin yung nagastos natin. Andito na ngayon tayo ulit sa Naiya. Oh my God, I miss the Philippines so much. Hello guys! I'm back again with another vlog, and this one, ito na po yung pinaka-final episode natin dito sa ating 55 Days Asia Travel Series. And now, look! Andito ngayon tayo sa Lotte Mart, isang sikat na supermarket dito sa Vietnam because tayo po ay bibili ng pasalubong, okay? So, since medyo matagal-tagal tayo dito, meron tayo mga people na bibigyan ng pasalubong, and also, sa dulong part ng vlog na to, i-explain ko sa inyo kung magkano yung nagastos natin dito sa whole journey natin from Thailand hanggang Malaysia, Indonesia, India, Vietnam, and so on, ganyan. So, sabihin ko sa inyo lahat yon, and also kung ano yung natutunan natin, kung ano yung gusto kong ibigay na advice sa inyo, and so on. So now, pumasok na muna tayo dito sa Lotte Mart. Until, 22:00 bukas. Basically guys, mga simple stuff lang yung titignan at bibilhin natin dito. Basically, mga yan, mga Vietnamese coffee, and also kung meron pa tayong makikitang iba. Meron na tayong ginawang Vietnamese na talagang hardcore na supermarket vlog. Ilalagay ko dito yung picture ng vlog na yon. Go supermarket yon, mura din doon. But this time, Lotte Mart naman. Isa din to sa kilalang mura dito, and also sa Korea. Ngayon, let's go na! Saan ang supermarket nila dito? Opo. Ayun, nasa dulo. Diyan tayo. Oh, tignan niyo yung nila. Sa District 7 to guys kasi dito sa Vietnam, may mga District 1, 2, 3, sa 7 to. Medyo malayo-layo siya ng slight, pero ito kasi yung malapit sa pinuntahan natin. Hindi pa natin nasusubukan tong puklong na to. Wala lang, share ko lang sa inyo. Ay na, hello summer! Actually, May na nga mag-hello rainy na nga Ayan po. Ayan, let's go in. So, I think ito na lang siguro yung ating kuhanin, or ito. Sige, ito na lang. Yan. Ito ang mga kanilang binebenta dito, opo. Vinyl milk. Doon tayo na muna magtungo sa sa kapi-kapihan, opo. Kasi yun ang pinaka-target natin dito for today's video. Yan. Magkano ang itlog nila dito? Alam nyo, ganito tayong bumili lang ng itlog sa Manila since saglit-saglitan lang naman tayo. 17,500 dong yung ganito. Wow, super fresh pa rin ang mga nila, vegetables dito. Diba? Ay, ang dami yung kapila doon. Dito tayo dumaan. And alam nyo, nakikita ko po yung mga comments nyo. May nag-comment recently, ay ba namimiss na daw nila yung yung supermarket vlog. Huwag kayong mag-alala, babalik natin yan soon, yung talagang hardcorean. At ayun na nga po, nakakita na tayo ng presensya ng mga Pilipino dito. Dito din sila namimili kasi nga mura. Wait, asan mga kapi-kapihan? Grabe, kahit gabi na talagang parang punong-puno pa rin yung mga ganito nila. Ano tong flavor? Corn? I love it. Oat milk. Yun ang favorite nating milk. Tignan nyo dito, merong kimbap, tteokbokki, chicken, sashimi. Kano yung mga food nila na ganito dito? This one is 49,000 dong. Tapos, ito naman, sashimi naman is 119,000 dong. Yung mga pagkain din silang ganyan. May ganito ba sa Korea din? I think meron din tayo nakita before, no? Vietnamese food, noodle, mga cakes if ever, kung mag-celebrate kayo dito ng birthday. Magkano siya? Lapitan nga natin. 149,000 dong siya. Ito naman, kung gusto nyo maliit lang, 45,900 dong naman siya. Bakit parang ang mga nakikita natin, puro mga gatas, frozen, puro mga ganun? Wala pa tayo nakikita so far na kapi-kapihan. Nga lang natin kung magkano yung mga meat dito. Ano to? Parang hindi ko naman alam yung mga meat na yan. Ito parang liempo to or something.
110,700 dong. Ito, 217,000 dong. Ito, Wagyu siya. Magkano siya? 267,000 dong. Grabe, halatang fresh na fresh, oh. Yung tipong ano pa siya, color pink na pink, red na red. Ito, 54,900 per 100 grams. I get it na guys kung bakit wala dito yung mga kapi-kapihat kasi nasa baba pa lang tayo. Aakyat tayo ngayon. Opo. Pinalitan na lang natin ang maliit. Ayan. Tignan nyo, meron din mga flowers dito. Kano tong sunflower? 75,000 dong. Diba? Let's go up. Grabe. Coffee Street, isang buong ano siya, area. Wow, ang lawak. Ang lala. Ang daming kape talaga. Grabe, ang dami. Nakaka-overwhelm. Meron tayong hinahanap. Ano yun? True? Yung nakikita natin sa hotel. Kasi yung ano nila parang pinaka-bay. Ayun. Kita ko na. Ang galing naman. Tingnan nyo, oh. Chrysanthemum. Ano to? Nilalagyan lang to ng tubig. Parang gusto kong bumili tayo nito. 82,500. Sige, bili tayong chrysanthemum. Ay, iniinom natin to. Kung nakikita niyo sa mga ibang vlogs natin. Pea butterfly. Yan, iniinom natin to eh. Sige, mag-order tayo nitong chrysanthemum. Also, jasmine buds. Ano ba? Ito, rose buds. Pea butterfly. O sige, bili tayo. Dalawa lang naman, opo. Guys, yung sikat na kape dito, 3-in-1 siya, yes. Pero, super sikat niya here. So, G7. Yun pala ang sikat, G7. Pero meron pa isang brand eh. Parang kulay sila eh. Hindi. Ito talaga siya. G7 talaga. Okay, let's buy it. Oo. May malaki, tapos meron ding maliit. So, anong ating itatry? Ito, bumili tayo nito, 169,000 dong siya. Tapos, bilan din natin si editor kasi baka mamaya gusto niya. Kaya lang, hindi ko sure kung gusto niya tong kape na to. Pero 3-in-1 naman siya. The best of the best music to. Ayan. Ito, sige, kumuha din tayo nito. Ito pa, kumuha din tayo nito. Bakit parang mas okay to? Ilan to? 18 sachet. Tapos this 121. Mas onti ito a little. Okay. So dito naman sa mga side na to, isa din tong sikat na brand. Itong Trong Nguyen Legend. So may classic sila. 57,400 naman to. What do you think? Bilhin ba natin to? Ay, ano to? Merong ibang color na G7. Ano siya? Times 2? Ibig sabihin ba nito mas matapang? Hindi natin alam eh. Wait, ano kaya yung mas medyo dyan? O sige, ito muna para for testingan. Bili tayong isa. Dalawa. Ayan. Ito meron pa dito mga ibang brands. Pero hindi kasi natin alam kung masarap yan. Ang mga tested natin, ito. Nung mga nagkape pa tayo alital, yan yung natitikman natin. Pero ngayon, hindi na. Papasalubong lang natin yan. Wait, if I'm not mistaken, ito yung nagustuhan nila Chuck and Joe na napagkamahal-mahal. 625,000 dong, opo. Ang mahal-mahal. Ang mahal niyan, oh. If ever guys, kung meron kayo extra budget, pwede kayong bumili nito. This one, 313,000 dong. Abe, chineko, 313,000 dong is 700 plus pesos. Tapos ito pa, popular gift items. Kasi sikat tong pasalubungan guys. Na pinapasalubong, I mean. Buy 10 get 1 free. Ang laki naman. Napakalaki-laki naman ng puon. Opo. 230,000. Masarap to, in fairness. Grabe, ang bigat niya agad. Alabang nito, parang limahan lang, gano'n. Parang ang dami naman agad ng bibili natin, opo. Para bang magtatayo tayo ng grocery ba sa mga ginagawa natin? Ay! Lipton iced tea, oh. This is kakaiba, ha? Wait. Magkano siya? 34,000. Sige. Yan, bili tayong dalawa. Kasya pa naman siguro to sa 20 kilos, no? Kasya pa yan. Dito naman,
Ayan, mga ibang cafe pho. Wait, mag-check tayo. Ay! Wow! 24,800. Mga seeds ng sunflower. Cool siya ha. Sige, bili tayo. Meron pa sila mga ibang binebenta dito. Ay! Itong banana chips. Ang sarap yung banana chips nila dito. Oh. Banana chips. Bili tayong dalawa. Tatlohin na pala natin. Guys, ito na lang palang maliit yung bili natin. Binili ko yung dalawa. Para tatlo, di ba? Less is more. Itong mga nakaganito kasi ano siya. Di natin naintindihan. Creamer! Okay. 22,000 yung creamer nila. Ito yung ano, yung medyo maarting iluto. Ay, igawin. 2.2 million, oh. Mahal. Ay, itong ganito, seaweed. Masarap to. Sino ay ba nagsabi? Ala, feeling ko lang masarap kasi seaweed siya. Wait. Ano ba ang masarap? Parang mas masarap yung ganito. Pero ano to, di ba? Parang naman Korean na to. Parang Korean na to. Hindi. Parang onti lang yan, no? Sige, bili tayo ng 3 ba? O atake, may owishi dito. So, ang ginawa? Oh my God, hindi siya sa Philippines ginawa. Wow, talagang gusto nila talaga Pilipinas ba, Ivan, ha? Grabe guys, ang lawak. Ang lawak dito sa Lotte Mart ng choices. Punta na lang kayo here if ever you want. Ayun, nakakita din tayo ng konti-kontian. Okay, ito yung sikat na sinasabi ko sa inyo na pasalubungan dito. So, bibili lang tayo ng tatlo nito for 812, parang ganun lang. 120 lang, di ba? Okay, isa, dalawa, tatlo ba? Ayan. In fairness, hindi natin alam kung ano pa yung mga iba nating bibilhin. Nagtitingin lang tayo ng parang, yung parang it's giving ba? Ganun. Oo. Puno na nga pala yung maleta natin. Mag-check tayo ng maliit na lalagyanan. Para meron man lang tayong paglagyan kasi ala tayong paglalagyan ba? Ito guys, yung ating napili. Diba? So, bumili tayo ng 2 body wash tapos puro kape lang, seaweed and also yung mango. Yan. Ayan guys, in total, yung babayaran natin, 1,700,073 and 600 dong. Okay? Let's go! Okay, so we're here guys sa Loteria. So, umorder tayo ng drinks natin na iced tea, soup, and also chicken na may rice. Hello guys! Today's another day. So, flight day na natin today. Actually, mamayang 9 p.m. yung flight natin via Cebu Pacific. Na-delay siya ng onte, pero at least 9 o'clock. So, punta tayo dun 4 hours before. Siguro mga 5 p.m. tayo magpunta. And time check, it's already 11:55. So, ngayon, ang gawin muna natin, mag-brunch muna tayo. And sabi ko ganun, parang gusto ko magpunta tayo sa somewhere na tourist spot dito, which is yung parang tower nila. Though, tignan muna natin. Brunch spot muna, tas doon ko sa inyo ikikwento yung experiences natin sa entire 55-day journey natin. And also, kung ano yung parang feeling ko dapat i-improve, ganyan, dapat baguhin, or what. Yung parang mga learnings natin. And lahat, basta in general. Kasi napakadami natin guys pinagdaanan sa trip na to. Natutuwa ako. And sana napanood nyo yung entire series. Like, if ever lang naman, kung by this time, napanood nyo simula episode 1 sa Thailand hanggang ngayong final episode, pwede ba kayong mag-comment sa baba na complete Asia Travel Series? Ganyan. Gusto ko lang makita na kung napanood nyo ng buo. Pero kung hindi, okay lang naman. Gusto ko lang mag-attendance check kung nakompleto niyo siya. Kasi parang, ang dami. In total, parang 49 episodes ang nagawa natin. At ang saya hindi biro yon. Guys, nandito na ngayon tayo sa ating brunch spot. Ito yung napili natin kainan, Bep Me In. So, Vietnamese authentic food since 2016. Sikat siya online eh. Let's go in. Dito siya. Ayan, Bep Me In. This one. Tingnan nyo guys, 2016 lang siya nag-open, pero Michelin 2025, 2024, 2023. Yan, meron sila sa Hanoi, Ho Chi Minh, and Da Nang.
So, sa kabilang branch daw tayo, doon na yung upuan. Ito, ayan, Dep Main. Sa left side tayo na branch. Yeah, for one please. Thank you. Guys, ang food menu nila, grabe, it's giving magazine, ah. Oh, bansiyaw. Pero hindi tayo magaganyan. Gusto ko komtam eh. Yung broken rice. Yung kainin natin. Wait a minute. Asan yun? Nakita natin siya online. Ay, parang adobo. Oh my God, namimiss ko yung adobo. Malapit na natin matikman yan sa Pilipinas. Tignan nyo, ang cute naman ng parang crispy pata nila dito. Deep fried pork knuckle with salt. So, 259,000 dong naman siya. Tignan nyo ito pa. Grilled chicken leg with chili salt. 159,000 dong. Daming options. Ito naman, stir-fried pumpkin flour with garlic and oyster sauce. 149,000 dong. May chili with grilled minced pork and pork belly. 189,000 dong. Sa komtam, hindi natin nakita. Hindi naman to, rice to eh. 99,000 dong yung rice. Ito. Hindi. Ito na guys, ang order nating broken rice. So basically this one is grilled pork siya na merong egg. Tapos meron side dish na tomato, cucumber, and lettuce. Meron silang fish sauce. And also ito yung pinaka-rice. Actually, umorder pa tayo ng spring roll din. Padating pa lang siya. So ngayon, let's eat. Ang lambot. Sarap. Ang sarap. Ang lambot. Sarap guys. Ito nga pa yung spring rolls. Dumating na. Ngayon siya. Diba? Healthy kan. Dip natin. Hindi pala siya fish sauce. Parang medyo thick yung consistency niya. So, kaya pala sa Michelin. So guys, this komtam or broken rice is Ivan DJ approved. Diba? Approved. So guys, tapos na tayong kumain. Nagustuhan natin, number 1, yung mismong komtam or yung broken rice na meal. That one is Ivan DJ approved, na sinabi ko sa inyo. Then yung vegetable spring rolls naman, masarap din siya, pero 9 out of 10 siya sa atin. And masarap yung dipping sauce and so on, ganyan. So, if ever kung pupunta kayo dito, i-type nyo lang yung mismong address, then ito yung dadaanan nyo. Uy! Oo, natakot ako. Dadaan kayo dito. Merong isang area ng massage dyan na dadaanan nyo. And, ito yung itsura ng labas niya. This one. Guys, so next, andito ngayon tayo sa Bitexco Financial Tower. So this one, it's giving yung observation deck area. Though meron dalawang options. Itong Bitexco Financial Tower and also yung Landmark 81. Pero I have decided, dito na lang tayo kasi mas malapit to. At gusto ko lang namang makita lang yung from above, yung mismong Saigon or Ho Chi Minh. Ngayon, let's go. Bali, ayan siya. Akyat tayo dito, Saigon Skydeck. Nakalagay naman dyan. Observation deck, ticket entrance, level 4. And also, hindi na tayo nag-book guys sa Klook. Kasi sa Klook, diba, pwede kayo mag-book naman. If ever kung gusto niyo book sa Klook, pwede din naman. Ilalagay ko yung link sa description. Sa ating kasi, ang sitwasyon natin, meron po tayong mga natirang mga dong. So sabi ko, kung aabot pa at kakasya pa sa mga magiging ganap natin for today's video, dong yung ibabayad na lang natin. Cash, I mean. We're here guys. Saigon Skydeck. Dito tayo. O diba? 240,000 dong. Pasok pa yung cash natin. Pwede pa, opo. And if ever kami kasama kayong bata, 4 years old to 12 years old, 160,000 dong naman. Ngayon guys, ayan, pinasakay na tayo dito sa elevator. And ito yung ticket natin, QR code lang. So sa 49th floor tayo pupunta. In fairness, yung elevator nila dito, waram ramdam mong iniaangat. Hindi smooth, pero mabilis. Alam niyo yung vibe na gano'n. We're here guys! Tada! O, diba? So, tatambay lang tayo dito. Magpapaubos oras din tayo. But pupunta din naman tayo sa pupunta din tayo sa
sa Little Hanoi na parang gusto ko matry mag-egg coffee kahit di naman tayo ma-coffee person. Pero try muna natin yan bago tayo bumalik sa Pilipinas. And tingnan nyo, from here, kitang-kita yung Bentan Market. That one. Di na tayo nagpunta dyan kasi nagpunta na rin tayo before. If ever po, ilalagay ko dito yung screenshot ng playlist natin. Meron tayong Saigon vlogs na before. Pwede nyo panoorin yan. Kasi iba din naman yung mga pinuntahan natin dyan. Then nyo, from here, kitang-kita yung Landmark 81. Ayan siya. We've been there na rin before, guys. Ito yung Auday exhibition. Yung traditional outfit nila. If ever kung mag-aano kayo, kung mag-food tour, ganyan yung suot ng mga tour guide na babae. Tapos may mini theater dito pero bawal videohan yan eh. Tingnan nyo guys, nakalagay dito yung top 20 iconic buildings of the world. Kinakount ko, yung napuntahan natin dyan or nakita man lang at least from afar is 8 lang. 20 yan, tapos 8 pa lang yung nakikita natin. And actually, we're eyeing this one, Empire State Building, even this one sa Beijing, China. Ito, hindi ko alam na nag-exist siya. I mean, hindi ko alam yung building na yan, pero consider natin pag nagpunta tayo San Francisco. And dito naman sa side na to, ang gusto ko namang matungtungan natin ay... Ito kasi mahal to eh. Itong Burj Al Arab, parang from afar lang pwede. Dito lang tayo pwede. Pagka nag-official trip na tayo sa Dubai. And also this one yung sa Bahrain. Dito napuntahan na natin, napasok na rin natin tong Grand Lisboa. Even Taipei 101. And now we're here. Bitexco Financial Tower. Andito tayo recently lang. Pero ito talagang pinaka-goal. Empire State Building. Manifesting. Manifesting. And now guys, we're here naman ngayon sa Little Hanoi area. So madaming branches to. So dito tayo sa isang branch na hindi pa natin napupuntahan. Ayun siya, Little Hanoi. Sikat to dito sa Vietnam. Ayan, Little Hanoi Egg Coffee. Is it closed? Open. Ayan siya, oh. Little Hanoi. Before tayo magpunta sa airport. Pull out. Ang ganda guys ng vibe. Little Hanoi. Dito tayo umupo sa side na to. Tapos tingin nyo na yung second floor dyan. Tumatanggap sila ng card if ever you need to know that one. Pero hindi na tayo magka-card. Ito guys, so meron sila mga iba't ibang options. Parang first time natin makita yung egg match. Mag-egg match kaya tayo. Kasi ang gusto lang naman natin pinaka-egg eh. Sige, mag-egg matcha tayo. Isang egg matcha. So if ever kung gusto nyo ng egg coffee, 40,000 dong siya ha. Meron din silang salted coffee, 55,000 dong. And coconut coffee, 55,000 dong. May mga tea din. Ayan. Sweet and salt. Meron 2 eggs, 2 stacks na pancake. Ito yung mga pancake something. Fruit toast, ayan. Those end natin, mag-egg matcha lang tayo. Di naman tayo gutom. Yan yung Vietnamese food dito. Spring rolls, 80,000 dong. And crispy potato wedges, 80,000 dong. Okay, let's order our egg matcha. Ito na guys, ating order. Egg matcha. Tikman na muna natin pinaka-matcha. Tabang matcha. Tapos ito yung egg. Ang sarap. Pero alam nyo guys, kahit egg coffee siya, ay egg coffee, yung parang pinaka nasa tuktok, hindi siya malansa ha. Huwag natin ubusin agad kasi magtatagal tayo dito. Guys, nandito na ngayon tayo sa Tan Son Nhat International Airport. And let's go na. Tignan nyo naman, meron na tayong daladalang isa pang bag. Paparap natin yan. Ito yung napamili natin sa Lotte Mart. Dito natin nilagay.
Let's go! Ayan guys, pinarap natin. Kasi baka maano siya, di ba? Mapunit man lang kasi telang ano lang to, manipis eh. Ayan guys, so nilagyan na lang natin ng marker ng pangalan natin. So ayan, IDG, and also may timbangan sila dito pero okay lang. For sure naman walang 20 kilos to. Yung Cebu Pacific dyan guys sa pinaka far left. So ang haba ng immigration line. Kilala talaga yung Tanzania sa mahaba. So if ever, kung gusto nyong mapabilis, ganyan, kung gusto nyo na VIP fast track, gano'n na service, pwede nyo i-click yung link below para mas mabilis kayong makaalis sa immigration. Doon tayo parang okay lang naman sa atin. Hindi na tayo magaganon. Dati nasubukan na natin siya naman. Napakaaga natin guys dumating and actually 5:51 pa lang. 7 PM pa daw magbubukas yung mismong check-in counter natin. So around 10 o'clock pa kasi yung flight. Parang na-delay ata or what? 9:50 yung talagang original time, tapos 9:10 na, parang ganon. So mag-wait lang tayo dito. And meron ditong kainan dyan sa side yan, fall, coffee, kahit ano gusto nyo meron dyan. And andito yung toilet sa area na to. And doon yung Cebu Pacific na check-in counter. So now, kinumpute na natin yung nagagastos natin, like total expenses natin sa 55 days na trip natin. So, kinategorize natin siya, number 1, flights, number 2, hotels, number 3, yung GCash card, which is yun kasi yung araw-araw natin ginagamit dun. GCash card yan. Kapag kunyari hindi gumagana yung GCash, is sa credit card natin siya kinakaltas. So, basically, yung mga winidraw natin na cash is nakapasok din siya doon sa computation sa GCash card, okay? And also, yung mismong Philippine travel tax natin is nakapasok naman doon sa credit card. At yung mga eSIM, nakapasok naman sila doon sa credit card din. Okay? So now, ito po yung nagastos natin in total, 55 days na trip mula Thailand, Malaysia, Indonesia, India, and also Vietnam. So yung entire trip natin na yan, kasama na din dito yung mga kinancel nating trip, pero minus natin yung na-refund natin. Gets nyo yun? So yung na-refund natin, ibinalik natin sa atin, pero yung hindi natin na-refund, isinama natin sa expenses. So, number 1, so sa flights po in total, ilalagay ko dito yung mga naging flights natin para lang makita nyo sa screen sa side na to. Basically, ang expenses natin yan sa lahat ng yan is 105,279 pesos. Flights pa lang yun, guys. Flights pa lang yun. Then next naman is sa hotels. Itong hotels na to, lahat ito. Lahat. Kasama na din dito yung kinancel natin, pero hindi kasi siya refundable. So yung sa Varanasi and also sa Bangalore, kasama na dito ito. So basically, ang nagastos naman natin doon is 196,559 flights and hotels na yung nasabi natin. Next naman is yung GCash. Yung sa GCash naman, nakakatawa yung computation natin dito kasi 123,124 pesos yung nagastos natin sa GCash. So basically, again, lahat ng pang-araw-araw nandyan natin yung mga winidraw nating cash, pasok na po dyan sa GCash. Kasi alam nyo naman, GCash ang ginagamit natin sa lahat. Then next naman is yung credit card. Itong credit card na to, ginagamit lang natin siya pagka hindi gumagana si GCash. So wala tayong choice. Si credit card yung si credit card yung last resort natin sa mga ibang things. And also, nung shopping natin sa Vietnam na mga Gen Z shopping stores, credit card yung ginamit natin doon. Okay? So, for credit card, 39,814 pesos. So, in total, flights, hotels, GCash, and also credit card, ang nagastos po natin sa entire trip natin is 464,776. Ang mahal niya, no? Actually, 55 days naman siya. And kasi, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung trip natin, hindi naman siya backpacking. Hindi din naman tayo nagko-hostel. Ang mga tinuluyan nating hotels, ang nagpamahal dito actually hotels and also flights for sure. Pero yung sa hotels kasi natin, mix of all siya. Alam nyo naman, sinasabi ko naman sa inyo na hindi naman tayo super budget. So, meron tayong thing na gusto natin. Syempre, yung hotel natin mura at the same time comfy. Pero kung kayo ay gusto nyo yung gawin yung mga trip natin na yan, pwede pa kayong makamura. Mag-hostel na lang kayo para makamura kayo. So, tayo kasi mix yan mix of budget, mid, and slightly luxury. Walang super luxury sa mga binook natin. I think ang medyo luxury lang yung itsura at vibe. For me
luxury is subjective, di ba? So parang for me, feeling ko yung The Moose doon sa Chiang Mai and also yung Hotel de la Copole, yun yung parang feeling ko naramdaman natin a little luxury vibe. Yun, pero yung pinaka Hotel de la Copole yun. Sa Sapa naman siya. Okay? So, again, itong gastos na to, pwede itong mapababa sa inyo depende sa traveling style nyo. Baka kasi akalain nyo yung 55 days sa Asia, ganun eh. Kasi naalala nyo, doon sa Europe natin, 30 days naman siya. And meron na siyang Switzerland na kalahating buwan. Parang 500,000 ata yung nagastos natin doon. Kung naaalala nyo. Europe na yon. Tapos ito naman, 55 days naman siya, pero 400. So parang mas mahaba yung length nito, mas mababa pa rin yung nagastos natin. What more pa kung binabaan natin yung length, kung iniklian natin, di ba? So far, nag-enjoy tayo sa lahat ng experience natin. And learnings at some point ng trip natin na to, number 1 is ano siya, tawag doon, napaka-challenging niya at some point kasi hindi natin ini-expect na yung mga ibang things na ina-underestimate natin ay pwede naman palang mangyayari din sa atin. Kasi number 1, yung doon sa pagka-food poison natin, I'll be honest with you guys, magiging totoo lang ako, in-underestimate kasi natin yung kakayanan natin. Parang sinabi ko ganun. Sabi ko, feeling ko hindi naman tayo tatamaan kasi ilang beses tayo nagpunta sa Vietnam, mga ganyan. So sabi ko, okay, hindi na mag-Ursa Flora, ganyan. So yun, tinamaan tayo sa Vietnam pa, which is parang feeling ko kasi kino-consider ko siya as comfort food. So ang learnings ko doon personally guys, na gusto kong sabihin sa inyo, mag-daily kayo ng Ursa Flora. Kasi yun, hindi tayo nagte-take doon sa Vietnam na part. Kasi sabi ko, yung Vietnam, comfy tayo dyan. Yung Thailand, comfy tayo dyan. So doon tayo hindi nag-take ng Ursa Flora at all. So, after nun, ayun, tinitake na natin siya everyday. Kaya medyo, kung napansin nyo, medyo natakot tayo ng mga bandang after food poisoning era. Medyo, doon na tayo sa mga kainan na reputable na hindi lang yung basta-bastang nasa sulok-sulok. Mahilig kasi tayo sa mga gilid-gilid lang, di ba? So, binago natin siya and I think, yun din yung gagawin natin sa mga susunod na trip. Mas magiging maingat din tayo kasi knowing na meron ng history yung tiyan natin na parang nasira siya ng slight. So sabi ko okay, yun yung parang pinaka most challenging part dito sa trip natin, yung food poison thing. Kasi parang nasira niya yung flow nung sapa natin, kaya super konti lang na nagawa natin doon, pero pinilit pa rin naman natin. Tapos next na learnings natin is because of what happened and because of sa mga nangyayari na parang pagod na naibigay nito din sa atin personally. Though, again guys, gusto ko to because ano siya parang nakaka-fulfill kasi kapag ka magta-travel ka talaga, 'di ba? Alam ko nararamdaman niyo din naman 'yan. Pero parang feeling ko, isa sa naging learnings ko dito, kahit matagal siya, kasi yung mga ibang cities tulad ng Yogyakarta, parang 1 full day lang tayo, tapos yung dalawa pa-enter at pa-exit ganyan. So, sa mga susunod na trips natin, mayroon kasi tayo guys, isa pang trip na month-long. Abangan nyo na lang yon and labas na yun sa malalapit na lugar. So, month-long siya. So, sabi kong ganyan, okay, hindi na nga natin targetin yung mga iba't ibang cities na so, kumbaga gusto kong slow yung paglilibot, pero madami pa rin tayong malilibot. What I mean is, kunyari yung Yogyakarta, 3 days lang natin siya napuntahan and 1 full day. Sa susunod, hindi na tayo magti 3 days. Kahit at least 3 full days. Ganun na iaalat natin. So basically, sa mga susunod na trip natin, hindi na tayo magti 3 days. Feeling ko minimum 5 days na ngayon yung gagawin natin. So yun yung isa sa learning na natutunan natin. Though matagal naman na tayo nagta-travel, pero kasi parang ngayon, mas na-appreciate ko na sayang din na parang ang bilis na nangyari doon. So for example lang naman ito. Kunyari, pupunta tayo sa isang city outside Asia. Like for example, sabihin lang natin, Madrid ulit. Hindi na tayo magmamadrid ng 3 days lang. Magmamadrid tayo ng 5 days at least, ganyan. Or 6 days. Talagang para maikot natin, ma-immerse natin aside from yung mga touristy places, tourist trap places, ganyan. Pati yung mga local places, hidden gems, ganyan. Maikot din natin. So yun, basically, yun yung dalawang learnings na parang gusto kong i-apply na baguhin natin sa susunod na trip natin. Mas habaan natin yung mga trip kasi minsan, alam nyo, sa totoo lang to ha, I'll be honest lang din, as a POV ng traveler and as a POV na content creator, medyo nape-pressure din ako at some point because of, parang kunyari, andito na tayo, for example, ito, sabihin ko na lang to kunyari,
Pero hindi pa tayo pupunta dito Kunyari, nasa USA. Sabi nga ganyan, andito na tayo sa New York. Sayang naman, magpunta na tayo ng Washington DC, ganyan. So, ang gagawin ko, kung ang available lang natin na days, kunyari is 7 days, i-compress natin siya para maikot natin lahat. So, sa susunod, hindi na natin yung gagawin. Hahabaan natin, kunyari 5 days dito, 5 days dyan, ganun. Kasi parang masyado tayong namadali at some point. I mean, yung katawan natin, yung pagod tinutukoy ko. And also, mas madami pa ding magagawang content sa susunod. So, yun yung isa talaga sa mga learnings na i-apply natin next time. So, kapag ka nakakita kayo, next time na may pupuntahan tayong city, mahaba-haba na yung ating iaalat doon. Like, hindi na tayo magti-trip na 3 days lang. Kasi parang ito kasing Asia trip, naikot natin siya lahat. Pero 3 days kasi yung yun yung parang parang gusto kong sabihin a little regret natin dito sa trip na to na babaguhin natin sa susunod. Kaya yun yung gusto ko lang namang masabi. And aside from that, isa pa sa mga parang nangyari sa atin dito is yung sa paa. Ang dami natin naging pagsubok dito actually. Tapos yung sa India na yung init, naalala niyo yun? So number 1, sige pag-usapan muna natin sa India. Yung sa India naman is super love natin yung India, mahal na mahal natin yung India, and nakikita niyo yan at observe niyo yan, wala kayong nakitang masamang salita na lumabas sa bibig natin patungkol dun sa lugar na yon kasi super love talaga natin siya. And I'll be honest with you, meron na tayo uling ticket because merong tayong magiging ganap there. Pero hahabaan natin yung a little na ganap natin doon sa mga places na binook natin ngayon na hindi natin napuntahan. So, sa susunod, hindi ko na din i-challenge yung sarili natin pagka init ang usapan. Yan pa pala isang learnings natin. Like, for example, sabi ko kasi sa sarili ko na nakaya natin yung heat wave era, June yun, sa Delhi, yan, nakaya natin yan. Sabi ko, kaya natin, ganyan, kaya natin. So ngayon, bumalik tayo, hindi heatwave era, yung parang katamtaman lang ng init, pero mas mainit yung binigay niya. Mas mainit yung parang buga ng mga hangin doon. So ganun, sabi ko, hindi na tayo pupunta ng ganun. So susunod talagang mga malamigan na talaga. Ngayon, mas i-consider na natin yung lamig at init. Like for example, ito. Kasi mayroon tayong thing din, pagka for example, yung June, July, August, Southern Hemisphere, malamig yan. So, andyan, malamig yung Australia, malamig yung New Zealand, malamig yung mga other countries na nandyan, may malalamig na slide sa Africa side at may malalamig na side sa South America side. So, basically, lahat ng mga pababa, yan, malamig yan ng slide. So, yun ang gagawin natin sa mga susunod na taon. Ganun ang i-apply natin. So, kapag ka summer sa lugar na yon, hindi natin siya pupuntahan. Pero kapag ka winter or autumn or spring, yun yung iaalat natin na araw para makapunta dun. Okay? So, yun siya. And I'm so happy because of saya din ng kinalabasan ng vlogs natin. Napakadami din natin nagawang vlogs. Isipin niyo, 55 days tayo. Nakagawa tayo ng 49 vlogs in total. Imagine, kung hindi tayo nagkasakit. Kung hindi tayo nagkasakit, siguro 55 days, 55 vlogs siya. Because of sa ang daming araw na nasayang sa atin. 4 days, to be exact. Yung 4 days na yun, ang dami natin pwedeng magawa. Number 1, Pangsipan. Number 2, Lower Sapa. Number 3, may mga iba pa tayong pwedeng puntahan doon na hindi pa natin na-feature. Siguro babalik tayo doon, pero siguro after 2 years naman. Para medyo, kasi pupunta lang natin eh. So yun yung mga gusto kong i-share sa inyo dito sa experience natin. And kung tatanungin niyo ako, ay ba naulitin mo ba ulit yung 55 days na trip? Wala tayong regret sa ginawa natin, pero parang I think kasi masyado ko na-miss yung Pilipinas. Na-miss ko yung Pilipinas guys at some point, pero wala tayong magawa kasi nakabook na yung buo 55 days na trip. So sabi ko ganyan, next time siguro, ang trip na long na lang na gagawin natin. Kung malapit lang naman, kung Asia lang, siguro max na siguro yung mga 20 lang siguro days. Parang nahabaan ako sa 55 masyado because parang gusto ko umuwi sa Pilipinas ng mga kalagitnaan para lang para maka-feel lang ako ng Philippines na vibe. Pero nakabook eh. And again, non-refundable lahat ng mga nakabook natin. So next time, iiklian na natin. Hindi na tayo magmamahaba unless sa mga Africa yan, sa mga South America yan, sa United States of America. Kasi kapag kaganon, malayo talaga yun at kailangan talaga nating maglaan ng araw, budget dyan. Kasi sayang naman kung mabilis lang naman ang gagawin natin, di ba? So, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Haba nung part na to, but
at least nalaman niyo yung opinion ko, yung super honest nating opinion, yung totoo lang, walang halong palabok-palabok at filter-filter, okay? So, yun. And abangan nyo na lang at mamaya update ko kayo kung ano magiging ganap natin. Okay guys, so after 55 days, we're back in the Philippines! Ang saya! Andito na ngayon tayo ulit sa Naiya. Oh my God, I miss the Philippines so much. So yun guys, thank you so much for watching. If ever kung meron kayong tanong sa entire series natin, i-drop nyo lang dyan, okay? So yun, tapusin na natin to. At abangan nyo na ang mga susunod nating episode dito sa ating channel. So yun lang, thanks! Grabe, wait. Ano lang to, parang bloopers lang to. Alam niyo yung ano, parang feeling ko OFW tayong umuwi. Ganun, oo. Diyos ko, unang-una gagawin natin, kakain tayong sinigang. Kakain tayong ginataang kalabasa. Kakain tayo ng ano, sarsyadong bangus, mga ganyan. Yan ang cravings natin for today's video. Ganun siya.